Hello, Irene! Friend! Pambihira ka. Kanina pa ako tawag ng tawag sa'yo. Ayos ka lang ba? Ayos lang ako. Si Nika, kamusta? Huwag ka na mag-alala. Nasundo ko na galing school. Nandito na kami sa apartment. Pasensya ka na, Trina. Ikaw na naman naiwan kay Nika. Kailangan ko lang talaga mag-overtime. Ano pa ba? Wala yun. Parang anak ko na tong batang to eh. O siya, siguro naman, hindi mo nakaligtaang inumin yung gamot mo. Tapos na. Salamat. Pauwi na ako. Okay, sige. Mag-iingat ka. Hihintayin kita.
Shot pa tayo. Pasensya na sa hindi ka ayayang imbitasyon. Alam ko na hindi ka madadaan sa simpleng pakiusap lang. Tuluyan ka na talaga naligaw. Masaya ka na ba sa buhay mo ngayon? Ano namang kalokohan to? Kailangan ko ang tulong mo. Malit. Kailangan ng mga tao ang tulong mo. Hindi ako interesado. Sampung katao. Sampung katao na ang namatay sa loob ng syudad na to sa loob ng isang linggo. At marami pang mamamatay kung di tayo kikilos. Sa hindi may paliwanag na kadahilanan, mabilis na naagnas ang mga katawan na to na para bang tinupok ng apoy. Supre. Tama ka. Isang malakas na sumpa ang kumakalat sa syudad na to. Alam mo naman palang delikado eh. Bakit kailangan mo pang makialam sa problema ng iba? Dahil wala nang iba. Wala nang ibang may kakayanan nito, kundi tayo. Tayo? Hindi mo alam ang sinasabi mo, Anton. Musayangin yung buhay mo dito. Hanggang ngayon ba sinisisi mo pa rin ang sarili mo sa nangyari sa kanila? Tigilan mo ako. Gumising ka na, Rex! Huwag mo sayangin ang tiwalang binigay sa'yo ng ate ko. Migil ka! Hindi ka binigyan ng ganitong kakayanan ng dahil lang sa wala. Ilan pa ba ang kailangan mamatay para magising ka sa katotohanan na parte ka ng problemang ito? Tigil ka! Bakit ganyan na naman yung mukha mo? Iniisip mo na naman ba kung anong mangyayari bukas? Kung anong mangyayari mamaya sa mga susunod na araw? Takot ako. Paano kung yung bagay na meron ako ay kapalit pala? Babe, kung ano man ang ibigay sa atin ng bukas, kung may bawiin man ito, sigurado ko para sa ikabubuti yun. Tiwala ka lang, ha? $10 million. Ano? Ginagawa mo to para sa gobyerno, di ba?
Barya lang para sa kanila yun. Seryoso ka ba? Kapalit nito ay buhay. Ikaw ba? Kaya bang tumbasan ng pera ang buhay mo? Yes, mo. Years old na babae. Hindi pa katagalan ng oras ng kamatayan. Hindi pa rin nagagalawang bangkay. At sa tingin ko, ito ang pinakamabisang subject. Sakaling hindi ako makaligtas pagkatapos nito, i-donate mo yung pera sa orphanage. Alam mo na ako nung gagawin. Rex, alam mo naman ang mga limitasyon mo. Huwag kang gagawa ng kahit anong contact or involvement sa loob. Kailangan lang natin malaman kung anong pinagmulan at paano mahihinto ang sumpa. Alam ko naman yung ginagawa ko. Kung magkaroon man ng problema, lumabas ka kagad. Hindi naman ganun kadali yan. Rex, shh. Kung sakaling makaligtas ka pagkatapos nito, saan mo gagamitin ng pera? Sa mga babae.
Boss, anong pwede natin gawin? Kung gusto mo pang mabuhay, wala tayong ibang dapat gawin kundi maghintay. Chief, Nangyari dito? nawalan po ng preno yung jeep. Kasalukuyan nakakulong na yung driver. Nakakulong? May 4 na sugatan, may isang namatay. Ano naman ang kwento ng babae na yon? Isa po siya sa mga witnesses. Nagpanic attack nung nakita yung pangyayari. Panic? Meron niyang sariling version siya ng kwento eh. Ano ibig mong sabihin? Bago daw po mangyayari ang insidente, nakita niya daw pong walang ulo yung babae bago madisgrasya. Papaisip ako kung dapat ko ba bang isama sa report yun. Patingin mo, Chief. Pamayin niya naman talaga. Ikaw nasa yan. Sa tingin mo, nasisiraan ka na rin ng ulo, eh di isama mo. Yun na, Chief. Ano yun? Ano yun? Grabe yung amoy yung sunog na sunog, di ba? Ay, nakakaawa. Tingnan. Hindi kaya yan tinignan? Kayo po tayo ng konti. Kayo po tayo ng konti. Pakiusap lang po. Kayo lang po tayo ng konti. Kayo po tayo ng konti. Kayo tayo ng konti. Ano na naman yan, friend? Bakit ganyan yung itsura mo? Ayos ka lang ba? Pasensya ka na. Hindi kita napansin ka agad. Ayos lang ako. May aksidente lang kanina sa daan. Pambihira ka. Ayan ka na naman. Hindi mo na dapat pinoproblema yung problema ng ibang tao. Lalo ako mag-aalala sa'yo niyan eh. Irene, di ba ang sabi ni Doc, umiwas ka na muna sa mga bagay na hindi makakabuti para sa'yo. Oh. Salamat ng marami sa'yo ah. Wala yun, ano ka ba? Sa akin lang, tutukan mo yung anak mo at yung sarili mo. Okay? Sige na, alis na ako. Nanako ha? Ikaw nang bahala sa inaanak ko. Salamat, Trina. Mommy? Are you okay? Okay lang ako, baby. Pagod lang siguro si Mommy. Look, Mommy. I got 3 stars from Teacher Elsa. Ako daw ang may best drawing sa class. Wow, ang galing naman ng baby ko. Anong gusto mong reward, Nak? Wow, talaga, Mommy. Gusto ko ng bicycle, Mommy. Kasi si Edward at Sofia, binilhan sila ng bicycle ng Mommy nila. Bicycle? Di ba delikado yun, Nak? No, Mommy. Sila Sofia nga kaya nila. Eh di kaya ko din. Strong kaya ako, Mommy.
Mommy, are you leaving again? Why don't you stay na lang, Mommy? Baby, Mommy needs to go to work para may pambayad tayo ng bills. Tsaka, para mabili natin yung gusto mong bicycle. Don't worry, nak. Next month, hindi na ako graveyard shift. Okay? Sabay na ulit tayo matutulog. I hope, Mommy, rich tayo tulad nila Sofia para lagi tayong magkasama. Dadating na din si Tita Trina mo in a few hours, okay? Hindi mo naman. Ito na ang chismis. Ano yan? Nabalitaan niyo ba yung aksidente dun sa may palengke sa akin? Oh my, ito ba yung may kumakalat na video? Yung babaeng nabangga ng jeep? Ay! Grabe. At ito pa ang chika, ha? Ang sabi, bago daw masagasaan yung babae, nakitaan ng walang julo, hey! Kasi pugot. Yung mga CCTV footages. Totoo ba yan? Paano naman nangyari yun? Di ba sabi sa pamahiin? Senyales daw yun na mamatay ng isang tao. Uy! Tigil na kayo. Magkilabutan ako sa inyo. May nakita din ako dati sa Facebook. May nag-post din ng ganyan. Yung doktor, walang ulo sa picture. Ay! Hindi ko alam kung totoo or fake news lang. Naku, sabi daw, dapat pag mga ganyan, sinasampal mo yung tao. O kaya, bigyan mo ng babala para hindi daw magkatotoo yung mga masasamang tao. paano mo nga sasampalin? Wala kang ulo. Alam mo, leche ka. Nilalaro niyo ako. Dinodog show niyo ako. Walang ulo sa Paano? Oo, Ano ba yun? Ano nangyari sa pamilya? Alam mo, feeling ko scripted yan. Ano magiging scripted? O, tinan mo, totoong-totoo. Grabe yun. Mga animal, kaya wala kayong natatapos na trabaho. Gabi pa lang, nag-aalmusal na kayo ng chismis. Oh, Mr. Reyes. Congrats ha. Everyone, palakpakan naman natin si Mr. Miggy Reyes. Thank you po. Pero sir, para saan po yung congrats? Kasi finally, mukhang natapos mo na yung sales report mo. Yun po ba? Sir, patapos pa lang po. Exactly! Inuno mo pa kasi makipag-chismisan. 3 weeks ka na dyan sa patapos mo na yan. Tapusin ko na lang kaya buhay mo, no? Nakaka-high blood kayo! Tumataas ang high blood ko sa inyo. Kailangan pa bang ulit-ulitin yan? Hi, miss.
Baka naman pwede na tayo lumabas pamaya, oh. Miggy, wag ngayon. Ang dami kong dapat tapusin. Pakasungit naman ito. Minsan na nga lang ako magkagusto sa babae. At sa'yo pa. Alam mo, sinira mo na yung pangarap kong magkaanak. Huh? Di ka lang cute. Hindi ka ngayon tinignan? Grabe yung amoy ng smoke na smoke, di ba? Nakakaawa. Oh, Miss Irene at Vincula. Chismosa ka na din pala. Kaya pala ang baba ng performance mo this previous week, ha? Hindi ka naman ganyan dati, ha? Nahawa ka na din ba sa mga marites na yan? Pakilang, ha? Bye, Irene. Grace. So ano gusto mong sabihin? Na dapat magpasalamat pa ako sa ginawa mo? Di naman po sa ganon, sir. May mangyayari daw po masama sa inyo kapag hindi ko po yun ginawa. Yes! Termination letter. Sir! Sir, huwag naman po ganun. Sir, sorry. Sir, maawa po kayo. Ako lang po bumabay sa nanay ko. Sir, sorry. Sir, sorry, please. Sorry. Sir? Hello? Grace. Grace, si Sir Leo. Si Sir Leo, nakita ko siyang walang kulpan. Mickey, huminahon ka. Hindi kita maintindihan.
bigla kasi siyang tumumba tapos parang inatake yata siya sa puso. Yun ang gagawin ko, Grace. Pero gagawin ko po. Miggy, huminahon ka. Dahan-dahan lang. Grace? Grace? Kasalanan mo yan! Sir, okay lang kayo? Okay lang ako, kuya. Mag-drive ka lang dyan. Kuya, ba't dito tayo dumaan? Malayo po yung ikutan nyo dito. Pasensya na sir Gusto ko lang makauwi kayo ng ligtas. Kinakabahan kasi ako para sa inyo. Punggemas. Bakit late ka na umuwi, anak? Kumain ka na ba? O siya, pagluluto muna kitang pagkain, ha? Oo, kumain na ako. Hello, senyorito. Pinagtiran nga pala kita ng pagkain dyan sa ref, ha? Initin mo na lang. Baka naman kasi marami ka na namang masabi. Siya nga pala yung mga bills. Padala mo na lang para may bayad ko sa susunod na araw. Baka ako na naman kasi sisihin mo pag di mo bayadan yan Umalis nga pala ako kasama mga kaibigan ko. Para naman makapagpahinga ako sa bunganga mo. Hoy! Hoy! Nakikinig ka ba? Hello! Bastos ka talaga! Sino yan si Ted? Eh di sino pa? Eh di yung upal kong anak. Madaling araw na. Sagutin mo na yan. Baka gera na naman abutin mo pag di mo sinagot yan. Hello. Ano naman problema mo? Di ba nagsabi ako sa'yo na hindi ako ngayon uuwi, di ba? Miggy? Miggy, ano nangyari? Sorry, hindi ako naging mabuting anak sa'yo. Kung
minumura kita palagi. Maasawa hindi kita mabigyan ng ako. Miggy, nak. Ayos ka lang ba? Naku, pwede natin pag-usapan to. Natatakot pa. Nak, nasaan ka ba? Hintayin mo ako dyan, anak. Uuwi ako. Uwi ako ngayon, anak. Uwi ako. Sweetheart, ano nangyari? Tonyo, kailangan ko umuwi. Kailangan ko umuwi. Sige, Tonyo. Irene? Irene, ano nangyari sa'yo? Bakit napaaga yung uwi mo? May nangyari ba? Hindi ko na alam kung ano nangyayari, Trina. Maaga kami pinauwi kasi si Sir Leo. Irene, kumalma ka. Bakit ba hindi ka na lang muna mag-resign? Para makapagpahinga ka pansamantala. Kung pwede lang sana na magpahinga na lang eh. Pero hindi ako pwede sumuko. Irene, di ba sabi ko naman sa'yo, magsabi ka lang. Papahiramin kita ng pera para may panggastos kayo ni Nika. Bukas na bukas, magpaalam ka sa trabaho mo. Tsaka tutukan mo yung anak mo. Kali ka nga dito. Mukhang may matinding alitan yung mag-ina, Chip. May nakikita ka man, foul play. Mukhang kusang nagbigti yung biktima, Chip. Oh, ano yun? Sino yun? Nanay ng biktima. Ayaw niyo muna magpadala sa ospital. Bigyan mo natin ng panahon. Sir, may kailangan po kayo makita. Dito po. Chip, pares ng tanda. Anong ibig sabihin nito? Hello? Babe, si Mickey. Wala na si Mickey, babe. Ha? Ano nangyari kay Mickey? Babe, uwi ka muna, please. Please. Kailangan ka na, babe. Grace, ano ka ba? Kakarating ko lang dito sa office, Grace. Bakit kailangan ko umuwi? Paano ka ba? Babe, please, please. Tigilan mo ako sa kartihan mo. Usapan natin mamaya yan, magsisimula na meeting ko. Call you back. Joey! Joey! Joey!
Grace, okay ka lang ba? Ano pong problema, Aling Elia? Kumustahin ka lang namin dahil wala bang nangyaring masama sa'yo? Ano pong sinasabi niya? Ay, ito kasing si Dayan, anak ng ate Gina mo. Habang papasok ka sa bahay niyo, galing sa trabaho, nung isang gabi, nakita ka raw niyang walang ulo. Ha? Oo nga, Gray. Kaya napagkasunduan namin na bigyan ka ng babala. Baka kasi... Mga chismosa kayo! Ang buti pa at tutagin ng mga bayag ng mga asawa nyo! Aaktibihan na kayo! Mamatay ka na lang kaya! Mamatay ka na lang kaya! Mamatay ka na lang!
Mag-check ka kasi ng emails mo. Pumayag na yung upper management na mag-work from home tayo kasi sunod-sunod na yung mga kababalaghan dito. Kababalaghan? Ano ibig mo sabihin? Irene, ayoko na magtagal dito. Kung ako sa'yo mag-impake ka na rin, mauuna na ako. Irene, tatawag ako. Si Sir Leo. Si Miggy. Si Miggy? Ano nangyari kay Miggy? Baka ako na yung susunod. Grace, huwag mo munang isipin yan. Ang mahalaga ngayon, makaalis na muna tayo dito. Miss Irene! Kaninang hapon lang, natakpuan pong patay si Ma'am Grace sa loob ng bahay niya. Chief, ano pong plano natin sa mga katawan ng mga biktima? Nagre-reklamo na po kasi ang mga kaanak na kung pwede na daw ba silang maglibing ng kanilang mga patay. Hanggang di tayo nakakasigurado ko na naging dahilan ng pagkamatay, walang sino man ang pwede dapat gumalaw ng bangkay. Morado, hanap din si Soko. Sir, wala po silang nakitang bacterial viral infection. Isang malaking kababalagan pa din kung paano nahagnas na mabilis ang mga bangkay. Iba-iba din ang cause of death ng mga biktima. Chick, tignan mo to. Ano to? Tatlo sa mga namatay, empleyado ng kumpanyang yan. Tignan mo kung ano nakita ko. Irene, nanding pula. Isa siya sa mga active employees ng kumpanya. Siya din ang isa sa mga witnesses natin sa aksidente sa palengke, sir. Ano sa tingin mo? May kinalaman kaya yan sa mga nangyayari?
nga to? Sila po yung friends ko sa dream ko, Mami. Mababait sila. Diyan daw po sila nakatira sa church. May nalalaman ka sa nangyayaring kababalaghan itong mga nakaraang araw. Sa opisina mo kasi 3 na namatay. May sabi-sabi kasi na wala silang mga ulo bago sila malagutan ng buhay. Maging yung babae na namatay doon sa palengke. Wala kasi ako maisip na ibang taong konektado sa mga kaganapan nangyayari. May nalalaman ka ba dito? Hindi ko na po alam yung nangyayari, sir. Sila Miggy. Hindi ko alam paano nangyari lahat. Ikaw ba gumawa nito? Hindi ba simbahan niya ng Policarpio? Paano ka naman nakakasiguro? Sa lahat ng simbahan na narito sa baryo, yan lang chip ang may ganyan disenyo. Salamat. Chip, nakuha ko na yung address ng taong pinahanap niyo. Sherry, mauna na kami. Maraming salamat sa iyong kooperasyon. Kung kailangan mo ang tulong ko, tawagan mo lang ako. Sir, natatakot po ako para sa buhay ng anak ko. Kaya usap po, tulungan niyo po kami. Huwag ka matakot. Paranormal expert? Akala ko ba hindi ka naniniwala sa ganyan? Hindi ba natatakot sa kababalag nangyayari? Wala naman masama kung susubukan natin eh. Tao po! Tao po! Officer Clint at Inspector Danny po ito ng Local Department Unit. Pwede po ba namin makausap si Bonifacio Gomez? Anong kailangan nyo? Napag-alaman po namin na kayo po ay isang may alam pagdating po sa mga paranormal na pangyayari. Maaari po ba... Hindi po kami tumatanggap ng bisita at ayaw po namin mangialam sa problema nyo. Sir, nakikiusap lang ng maayos, sir. Wala kayong pake kung pabebe kami. At wala kayong karapatan dahil nakikikatok lang kayo. Tama! Wala kayong karapatan! Huwag kayong mangingialam! At kahit sino pa kayo, di nyo kami mapipigilan! Di nyo kami mapipili! Wala akong panahon makapagtawaran sa oras niyo. Pakiusap lang, kung may alam kayo, magsalita kayo! Sige po. Tuloy na po kayo. Ano pong gusto niyong merienda? Nang makarating sa akin ang mga usap-usapan sa lungsod, alam ko na ito ay isang nakakapangilabot na sumpa. Ayon sa mga lumang kwento,
Nagsimula ang sumpa na to nung panahon ng gera sa isang liblib na lugar sa Zambales, kung saan ang mga Pilipinong bihag ng mga Hapon ay pinugutan ng ulo. Karamihan sa mga yon ay mga batang walang kalaban-laban. Kabilang sa mga namatay ay isang paring lokal ng simbahan, pero bago siya namatay, ay pinagsangkalan niya muna ang kanyang sariling kaluluwa at nakipagkasundo siya sa demonyo. Isang sumpang iniwan niya kapalit ng kanyang sariling kaluluwa para may paghiganti ang mga batang binawian ng buhay. Hindi natigil ang sumpa hanggang sa lahat ng nasa kampong yun ay mamatay. Wala ni isang sundalong Hapon ang nakaligtas. Walang nakakaalam kung paano at anong dahilan kung bakit paulit-ulit na nabubuhay ang sumpa hanggang sa kasalukuyang ito. Gustuhin ko man tulungan kayo, ay labas na ito sa aking mga kaalaman. Tignan niyo ito. Ito ang huling pangyayari na may kaparehong kaso noong 1968. Isang pamilya mula sa Tambobong ang halos maubos nang dahil sa kaparehong sumpa, na bago sila mamatay ay nakitaan sila ng sinyalis ng kamatayan. Halos? May nakaligtas? Oh, Francis Martinez. Siya ang lalaki sa larawang ito. Hindi sigurado kung paano nakaligtas yung bata eh. Francis Martinez? Oh, bakit? Alam mo ba kung saan siya matatagpuan? Chief, si Father Francis Martinez, siya ang chief priest sa bahay ng Policarpio. Nakulong siya sa loob ng 10 taon pero pinalaya din matapos ang pagka-dismiss ng kasong murder. Pinatay niya ang sarili niyang kapatid na si Luisa Martinez na napabalita ang ginahasad na sariling ama. Nak, ito ba yung simbahang nakikita mo sa dream mo? Opo, Mami. Pupuntahan po ba natin ang friends ko? Mamaya anak ha. Magpipray mo na si Mami sa loob. Father, magpapaalam lang po sana ako. Baka umagahin na po ako ng uwi. Nasa ospital po kasi ang inang. Walang problema, Totoy. O eto, dagdag mo sa panggastos yung sa ospital. Huwag mo ko intindihin dito, kaya ko ang sarili ko. Salamat po. Siya nga po pala, Among. May makulit po na ginang sa loob ng simbahan. Kanina pa po sila naghihintay. Gusto daw pong mangumpisal. Lumubog na ang araw, iho. Pasensya na ho, Among. Namamakaawa ko kasi yung ginang eh. Malayo pa daw po yung pinanggalingan nilang mag-ina. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Maaari ka na magbahagi, Iya. Magandang gabi po, Father. Ang totoo po niyan, nagsadya po ako dito kasi hindi ko na po alam kung anong gagawin ko. Anong bumabagabag sa iyo? May isang babae sa palengke. Nakita ko po siya na walang ulo. At nung oras na yun, binawian siya ng buhay dahil sa aksidente.
Lumipas po ang mga araw. Dumadami na yung mga binawian ng buhay. Dahil sa hindi maipaliwanag na pangyayari. Kasama po sa mga namatay yung mga taong malapit sa akin. Hindi ko na po alam kung anong gagawin ko, Father. Pasensya ka na, Iya. Hindi kita matutulungan sa bagay na yan. Father! Father, pakiusap po. Tulungan niyo kami ng anak ko. Gusto ko pa po siyang mabuhay. Lumang mapanganib ang sumpa, Irene. Parang apoy na mabilis kumalat sa sino mang may bit-bit na puot at hinagpis sa kanyang kalooban. At sa sariling takot ng tao, nakabuntot ay kamatayan. Ano pong dapat gawin para matigil ang sumpa? Ang kamatayan ng isa ay mas maigi sa kamatayan ng nakararami. Ano pong ibig niyong sabihin? Hindi mabubuhay ang sumpa, Irene, kung hindi nabubuhay ang taong pinagmumulan nito. Isang taong may matinding hinagpis at hirap sa buhay. Sa kanyang kaluluwa, naninirahan ng sumpa. At kailangan mamatay ng taong iyon. Di mo ba napapagtanto, Iha? Tila ba ikaw lamang ang hindi sinusundan ng kamatayan? Wala nang ibang paraan para maligtas ang mga mahal mo sa buhay. Patawarin nawa. Irene! Irene! Huwag mo nang takasan ng iyong kapalaran! Sumuko ka na! Irene! Madami ang madadamay ng mga inosenteng tao kung tatakasan mo ito, Irene. Kung gusto mong mabuhay ang anak mo, iligtas mo siya habang may oras pa. Irene. Gawin mo ito para sa nakararami. Irene. Pagkalooban nawa ng kapayapaan ang iyong kaluluwa. Ate! Sir Danny!
Anak, di ba strong ka? Di ba sinabi mo, you can take care of yourself? Yes po, Mami. Promise mo, anak, ha? You will be a good, strong person like Mommy. Okay? Yes po, Mami. Promise me that you will live a good life when you grow up. Yes po, Mami. Do you trust me, Nak? Tulog na. Tulog na, anak ko. Tulog na. Tulog na. Huwag ka nang umiyak. Tulog na. Tulog na. Tulog na, anak ko. Boss! Boss Rex! Rex! Rex, lumabas ka na! Rex! Rex! Ano nakuha mo? Walang sumpa. Nakita niya ako. Rex! Rex! Ano? Bakit, sir? Mamamatay na po ba ako? Sir, tulungan niyo ako! Papadala sa takot. Tapan niyo yung mata niya! Tapan niyo! Rex, ano nangyayari? Ba't tayo nagkakaganito? Hindi ko alam! Iyanin mo! Hindi ko alam! Ano nangyayari? Hindi sa'yo yung nagdadala ng sumpa. Sino? Yung bata. Anong nangyari sa bata? Bata?
Mommy? Nakakatakot naman dito. Nasaan ka na ba, Sir Danny? Bakit tayo mo sumagot? Miss Irene? Ano? Single si Irene. Wala siyang asawa at anak. Ha? Sigurado ka ba sa mga nakita mo, Rex? Sira ulo ka ba? Ano nga papalaw? Rex! Sinungaling ba ako, Rex! ha? Uminahon ka! Sir, si Nick! Nick! Hindi mabubuhay ang sumpa, Irene, kung hindi nabubuhay ang taong pinagmumulan nito. Di mo ba napapagtanto, Iha? Ikaw lamang ang hindi sinusundan ng kamatayan. Papel! Papel! Bigyan mo ng papel! Bilis! Siya. Tapos siya ng impormasyon. Rex! 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 Huwag kayo matakot. Huwag kayo matakot.
Boss, gusto pa namin mabuhay. Hindi na kami sasama sa inyo. Sige. Kung ano mang makalap namin impormasyon sa taong to, ipapadala ko agad sa inyo. Magsiuwi na kayo sa mga pamilya ninyo. Ano gagawin mo dyan? Ito maraming tanong. Wala na tayong oras. Halika na. Kumpirmado. 2 taon na nakalipas. Iniwan siya ng asawa niya at sumama sa iba. Pagkatapos ng 2 buwan, nasagasaan ng isang truck ang kanya nag-iisang anak na babae habang nagbibisikleta ito. Paano niya nagulo ang pangitain mo? Hindi ang pangitain ko. Yung mismong katinuan ni Irene. Hindi kaya sinusubukan niya ipasang sumpa? Rina, pwede ka ba makausap? Alam na namin ang paghihirap mo. Sino kayo? Hindi mo alam!
gumising ka. Huwag mo hayaang kainin ka ng sumpa. Laway mo dyan. Lex! 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 Rina. Rex. Rex. Rex, anong nangyayari sa'yo? Rex. Rex. Wag! Waiting ka! Waiting! Waiting ka! Hindi! Daddy! Anong ginawa mo kay Mami? Daddy, ano pong ginawa mo kay Mami? Rex! Daddy, ano ito ginawa kay Mami? Daddy? It's Jane, Mommy. Diba ito naman ang gusto mo? Kill me now, Daddy. Rex!
sa akin. Dito ka sa tabi ko. Halika dito. Dito ka sa tabi ko. Halika dito ka sa tabi ko. Bumalik ka rin sa tabi ko. Bumalik ka rin. Alex, tignan mo si Kuya, oh. Mukhang panda. Bubog sarado. Pangit ang mukha, oh. Anak ko, ano ba nangyari dyan? Pasangulero siguro. Punta ka pa dyan. Kaya kayo makikipag-away, ha? Opo, sister. Kayo po ba si Sister Joanna Dizon? Ako nga po. Ay nagpapabigay po sa inyo. Para po sa mga bata. 10 milyon? Kanino po galing? Ayaw na po niya magpabanggit. Naway magamit niyo po sa tamang paraan. Salamat po. Mga sisters! Mga bata! Halika, tulong sister. Diyos ko, biyaya ng Diyos sa atin. Thank you, Lord. Blessing tayo. Para sa inyo. Blessing tayo, bata. Thank you, Lord. Maraming salamat sa inyo. Para sa inyo. Thank you. Nagawa ko na ang gusto mo. Mapapanatag na ang loob mo. Masaya sila. Para sa'yo nga pala. Sobra ni boss. Para sa mga babae mo.